Aray! Ang sakit! Tulungan mo ko, Nay! Dumadagundong ang sigaw ni Savannah sa buong bahay dahilan para lumabas sa lungga ang kanyang nanay. Anong nangyari sa iyo, Savannah? Nag-aalalang tanong ng kanyang nanay nang mapasukan siya nito sa loob ng kanilang maliit na kusina. Natapunan ng mainit na tubig ang mukha ko, Nay. Sagot ni Savannah habang hawak-hawak ang kanyang napasong mukha. Teka lang, kukuha muna ako ng malamig na tubig. Alisin mo muna saglit yung kamay mo sa mukha mo. Sabi ng kanyang nanay, saka nito binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Nay, hindi pa rin po nawawala yung hapdi eh. Naiiyak na sambit ni Savannah. Diyos ko, Savannah, napasa talaga ng sobra ang mukha mo. Bakit hindi ka nag-iingat? Nahihintakutang tanong ng kanyang nanay. Nag-init po kasi ako ng tubig para uminom ng kape. Kaya lang ho, nahulog ang kutsara. Pinulot ko sa ilalim ng mesa pero nakalimutan ko kaya biglang napatayo at nakarga ko ng konti ang mesa. Kaya po ito, natumba yung takore at sakto namang napatingala ko at saktong umagos sa mukha ko ang mainit na tubig, Nay. Naiiyak na sagot ni Savannah. Tumayo ka dyan. Dadaling kita sa ospital, sabi ng kanyang nanay at agad siyang hinila nito palabas sa kanilang bahay. Huwag na po siguro, Nay. Baka mapahamak lang po tayo. Baka mapamahal lang din po tayo. Wala pa naman po tayong pambayad. Sabi niya, ano ka ba? Madali lang mahanap ang pera, anak. Kailangan madala sa ospital yung mukha mo para malaman natin kung gaano kalalim ang paso. Sagot ng kanyang nanay. Sige po. Matamlay na sagot naman ng babae. Diyan ka muna, maghahanap ako ng masasakyan natin. Sabi ng kanyang nanay. Opo, Nay. Nasa ospital na sila, makalipas ang ilang oras at ginagamot na nga siya ng doktor. Kamusta ang anak ko, Dok? Tanong ng nanay niya. Okay lang naman siya, Mrs. Kaya lang itong paso niya sa mukha, malalim, hindi mawawala sa simpleng ointment lamang. Kailangan talagang gawin ay surgery upang mabalik sa normal ang kanyang muka. Pero mahal ang babayaran. Sagot nga ng doktor. Wala bang ibang paraan na hindi na kailangan ng surgery? Tanong ng nanay. Habang nakatingin sa kanya, pasensya na pero wala na talagang ibang paraan pa. Sagot ng doktor. Matapos na nito ang linisin ng paso sa kanyang muka, kaya nilagyan na nito ng benda. Maswerte ka pa rin dahil mukha lang ang napaso sa'yo. Mabuti na lamang hindi nasali ang mata mo. Mas malaking problema kapag nagkataon at saka itong ilong mo, konti na lang ang nasali. Kaya sa susunod, kailangan na nating mag-iingat sa mga bagay na delikado, ha? Sabi nga ng doktor. Opo, doktor. Magpapahinga na lang muna saglit at bukas pwede ka nang lumabas. Sabi nito, saka lumabas ang kwarto. Pasensya ka na, anak. Kung ganyan muna ang mukha mo ngayon, wala kasing pera ang nanay mo eh. Malungkot na sabi ng kanyang nanay at hinawakan ng kanyang kamay. Okay lang po, Nay. Ako nga pong nahihiya sa inyo eh. Pinigyan ko pa kayo ng problema. Sagot naman ng babae. Nako, huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Aksidente ang nangyari. Hindi mo ginusto yun. Sabi ng kanyang nanay at niyakap siya ng mahigpit. Salamat po, Nay. O siya, iwan muna kita saglit dito. Ihahanap kita ng makakain sa labas, ha? Paalam ng kanyang nanay. Tumango naman siya. Pagkaalis ng kanyang nanay, ay sinubukan nga niyang tawagan ng kanyang nobyong si Clavio. Saka naman bumukas ang pinto at pumasok ang kapatid niya. Kamusta ka na, ate? Tanong nito at umupo sa tabi niya. Ito, sobrang paso ng mukha ang aking natamo. Minalas ako, Maureen. Hindi ba pumunta sa bahay si Kuya Clavio mo? Sagot nga niya. Hindi naman, ate. Sinubukan nga naming tawagan si Jason pero hindi naman namin makontak. Sagot ni Maureen. Napabuntong hininga na nga lamang si Savannah. Hindi ko alam kung anong problema ng lalaking yun. Hindi naman ito ugali ang mag-off ng cellphone eh. Pero ngayon ay hindi ko makontakt. Napabuntong hininga
nasabi ni Savannah. Baka nalubat lang ate. Hintayin mo na lang ng kaunti at tawagan mo ulit. Anong sabi ng doktor tungkol sa paso mo? Tanong ni Maureen. Malalim daw at saka kailangan ng surgery. Paano ba naman? Lahat ba naman ng mainit na tubig na nasalo lahat sa mukha ko napunta? Kaya yun, nagkaproblema pa tayo kung saan hahanap ng pera at saka sa bahay na lang ako nito. Hindi na makakapasok ng trabaho dahil naging ganito na ako. Malungkot na sagot ni Savannah. Bakit mo kasi inunang kunin ang kutsara sa ilalim kung gayong marami naman tayong malinis na kutsara? Pero wala na po tayong magagawa ate. Wala naman dapat sisihin eh. Hindi naman natin sinasadya ang mga nangyayari. Sabi nga ni Maureen. Ayun na nga eh. Bumukas ulit ang pinto at pumasok ang kanilang nanay. Andito ka pala Maureen. Wala ba kayong pasok? Tanong ng nanay niya sa kanyang kapatid. Wala na po. Half lang po kami ngayon eh at tinawagan ako ni Jason. At sinabing nandito po kayo. Sagot ni Maureen. Sabi ng doktor, pwede ka na raw lumabas, Savannah. Iinumin mo lang daw ang mga gamot. Para sa paso mo hanggang sa maghilom yan. Sabi nga ng kanyang nanay. Paano po kapag naubos na ang gamot, Nay? Saan na naman po tayo maghahanap ng pera para pambalilit? Nag-aalalang tanong ni Savannah. Huwag mo na kasing isipin ang tungkol sa bagay na yun, anak. Magpahinga ka na lang muna. Sagot ng kanyang nanay. Nakakalungkot kasi, Nay eh. Sa dinami-rami ng parte ng katawan ko na pwedeng mapaso, bakit sa mukha ko pa tumama? Ito man lang ang tanging yaman na meron ako. Tapos, nagkaganito pa. Mapait na sabi ni Savannah. Wala nang saysay kung sisisihin mo pa ang sarili mo. Ang isipin mo na lang ngayon ay kung paano ka gagaling. Sabi nga ng kanyang nanay. Kinabukasan ay nagising siya sa ingay ng mga kapatid. Alam niyang papunta na nga ang mga ito sa eskwelahan. Hindi ka papasok sa trabaho mo, ate? Tanong ni Jason. Hindi na muna. Siguro kasi hindi pa masyadong magaling ang sugat ko. Papasok na ba kayo sa eskwela? Tanong nga niya. Oo. Nasaan si nanay? Tanong niya ulit. Maagang umalis eh at binili niyang bago kami pumasok sa eskwela, lutuan ka raw muna namin ng pagkain. Sagot ni Maureen. Salamat. Pero kaya ko namang magluto. Sagot niya. Hindi pa masyadong magaling ang mukha mo, kaya kami na muna ang mag-aalaga sa'yo. Sige na, mauhuli na kami. Sabi nga ni Maureen at sabay nang lumabas ng bahay ang mga ito. Ang inaalala niya ay ang nobyong si Clavio. Dahil parang nakalimutan na siya nitong kamustahin. Habang maaga, ay naisipan niyang pumunta sa bayan upang kumustahin ang kanyang amo at sabihin na rin rito ang nangyari sa kanya. Pero nanlumo siya nang dahil sa sinabi nito. Hindi na namin hihintayin paano gumaling ka, Savannah. At saka, ang hinahanap naming empleyado ay yung walang problema sa itsura kasi tindahan ito ng negosyo ko. Sabi nga ng kanyang amo. Pero ma'am, wala nang pero-pero. Sabi nito at umalis na nga sa harapan niya. Nang lumong umuwi si Savannah sa bahay nila, nakita na niya sa di kalayuan ng kanyang nanay kasama ang kanyang dalawang kapatid. Bakit nasa labas ka ng bahay, Savannah? Tanong ng kanyang nanay. Ang tahimik pa sa loob ng bahay eh, kaya naisipan kong lumabas. Sagot niya at nagmano siya rito. Hindi na ba masakit ang sugat mo? Tanong nito at sabay na silang apat na pumasok sa loob ng bahay. Sagot naman ni Savannah at kinuha nga niya ang bitbit na gulay ng kanyang nanay. Hindi na po masyado, Nay. Sumunod ito sa kanya. Basta palagi ka lang uminom ng gamot, mawawala din yung sugat sa mukha mo. Pasensya ka na kung wala pa talaga akong pera sa pagpapagamot niyan para tuluyang mawala, ha? Malungkot na sabi ng kanyang nanay. Huwag mo nang alalahanin to, Nay. Okay lang naman po ako eh. Sa ngayon, hindi lang naman po ito yung importante. Sagot ni Savannah, pero halatang malungkot pa rin ito.
Pero sa loob ng kanyang puso ay gusto talaga niyang bumalik sa dati ang kanyang. Sayang ang naging trabaho niya. Nag-resign na rin siya roon at pinalitan na nga siya ng bago. Pumunta ba rito si Clavio? Tanong ng nanay niya. Hindi po, Nay. Naging busy yun sa trabaho. Sagot ni Savannah. Pero nagsimula na nga siyang mag-alala at kabahan dahil 1 buwan na ang nakalipas. Magmula nang maging ganito siya at hindi na siya nito tinawagan upang kumustahin pa. Akmang hihiwain na nga niya ang mga gulay upang lutuin nang pigilan siya ng kanyang nanay. Sige, Nay. Sagot nga ni Savannah. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Okay ka lang ba, anak? Napapansin kong nalulungkot ka. Tanong ng kanyang nanay. Napasimangot naman si Savannah at sabi nga nito, nagpunta po kasi rito yung tindahan kung saan ako nagtatrabaho upang kausapin ang amo ko. Magpapaalam sana ako na matagal pa ako makakabalik. Pero Nay, tinanggal agad ako dahil naging ganito raw ang itsura ko. Paliwanag nga ni Savannah sa kanyang ina. Okay lang yan, anak. Marami ka pa namang trabahong mahahanap. Nakangiting sabi ng nanay nito. Oo nga po. Pero masama pa rin ang loob nitong si Savannah. Pumasok siya saglit sa kanyang kwarto at nagbihis. Bitbit ang kanyang cellphone pagkalabas niya. Okay ka lang ba, ate? Tanong nga nito. Hindi masyado akong nag-aalala kay Kuya Clavio mo. Hindi na kasi siya nagpaparamdam sa akin. 1 buwan na rin. Hindi mo ba siya nakita man lang kahit minsan? Tanong nga niya. Umiling naman ang kanyang kausap at sabi nga nito, hindi ko pa siya nakasalubong Puntahan mo na lang kaya sa bahay nila kung maging okay ka na para naman malaman mo kung ano na ang nangyari sa kanya. Sabi nga ni Maureen. Pwede mo bang puntahan siya para sa akin, Maureen? Para naman hindi ako nag-aalala ng ganito. Pakiusap nga ni Savannah. Sige. Sinundo niya ito sa may di kalayuan at sabay na nga silang dalawang naglakad papasok ng bahay. Wala pa si Jason at ang kanyang nanay dahil maaga pa naman. Kamusta, Maureen? Napuntahan mo na ba ang bahay ng Kuya Clavio mo? Tanong ni Savannah. Huwag ka nang umasa dahil pinagpalit na sa iba ng lalaking yun. Kaya pala wala na siyang panahong kumontak sa'yo dahil masaya na siya sa iba. Sagot nga ni Maureen. Natahimik si Savannah. Parang siyang naitulos sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Hindi totoo yan. Maureen naman. Alam mo namang nag-aalala na ako ng sobre. Tapos nagbibiro ka pa talaga. Tanging sabi nga ni Savannah. Pero nagsimula na nga siyang kabahan. Huminto si Maureen at hinanap siya. Tinignan siya nito sa mga mata. Ate, mukha ba akong nagbibiro? Inutusan mo akong puntahan siya sa bahay niya, di ba? Ayun, sinundo ko. At ngayon hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Nabubulag ka na ata, ate, dahil sa sobrang pagmamahal mo sa lalaking yun na mukha namang walang malasakit sa'yo. Sagot ni Maureen. Mahal ako ni Clavio, kaya malabong mangyari ang sinasabi mo. Sabi nga ni Savannah. Ikaw ang bahala, ate. Basta sinabi ko na sa'yo ang totoo. Kahit sabihin pa nating mahal ka ng isang tao, ay hindi pa rin sapat na rason yan para hindi niya magawang maghanap ng iba. Gaya na lang ng ginawa niya. Kung mahal ka talaga niya, hindi na aabot sa 1 buwan na hindi ka niya magawang tawagan o puntahan man lang dito upang makita ka. At napaka-imposibleng hindi niya alam na naging ganyan ka kung nasa iisang lugar lamang tayo. Unless, iniiwasan ka talaga niya dahil hindi ka na maganda. Parangkang sabi nga ni Maureen at iniwan na nga siyang mag-isa at pumasok sa loob ng bahay. Napaupo na nga lamang si Savannah. Kung naging totoo man ang sinabi ni Maureen, ay masyadong masakit para sa kanya ang ginawa ni Clavio. Minahal niya ito ng sobra at hindi niya matanggap na ipinagpalit siya nito. Pero hindi muna siya maniniwala hanggat hindi siya mismo ang makakasaksi. Ang aga mo namang nagising, Savannah, tanong ng kanyang nanay.
Magpapaalam po sana ako sa iyo, Nay. May pupuntahan lamang ako saglit. Sagot nga niya. Napakunot noo ang kanyang ina at tanong nga nito, saan ka naman pupunta? Hindi pa masyadong magaling ang mukha mo. Pigil nga ng kanyang ina. Saglit lang naman po ako. Hay, asya sige. Basta mag-iingat ka lang ha. Habilin ng kanyang nanay. Sumakay siya sa motorsiklo at nagpahatid sa tinitirahan ni Clavio. Bumaba na nga siya pagkatapos niyang magbayad. Itutulak na nga sana niya ang kanyang gate pero nakalock ito kaya kinatok niya ito ng sobrang lakas. Ilang oras din siyang kumatok bago may nagbukas ng gate. Sino ba yan? Patang-ing... Savannah? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Clavio na halatang nagulat. Nang makita siya, napakunot noo nga si Savannah. Hindi ka masayang makita ako dahil sa ganito na ang itsura ko? Clavio naman, may problema ba tayong dalawa? Tanong na nga ni Savannah kaagad. Umiling lang naman si Clavio at sagot nito, masyado akong busy, Savannah, kaya hindi na kita nagawang tawagan pa. Sige na, pupuntahan na lang kita sa inyo. Malamig na turan ni Clavio at akmang isasara ang gate. Sandali lang, mag-usap tayo. Hindi yung iniiwasan mo lang ako ng ganito. Ano ba, Clavio? Sigaw ni Savannah pero hindi talaga nakinig si Clavio at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Nanlumo si Savannah. May mali na talaga sa kanilang relasyon. Hindi naman ito naging ganito dati. Hindi siya nito basta-bastang iiwan na hindi sila nagkakaayos. Ilang araw din siyang pabalik-balik sa bahay ng kanyang nobyo kahit na magmukha pa siyang tanga. Hindi na siya nito pinapansin at pinagbubuksan ng gate. Siguro, tama nga ang sabi ni Maureen sa kanya. Iniiwasan na siya ni Clavio dahil sa naging pangit na siya ngayon. Huling punta na niya ngayon kasi kapag hindi na siya kakausapin ni Clavio, ay hindi na siya hahabol pa. Hindi naman siya naging tanga para hindi maintindihan na ayaw na nito sa kanya. Kumatok siya ng sobrang lakas at hindi umabot ng ilang minuto ay napagbuksan na nga siya ng gate. Pero nagulat siya nang makitang babaeng buntis ang bumungad sa kanya. Nakataas ang kilay nitong nakatingin sa kanyang muka at biglang napangiwi. Anong kailangan mo? Tanong nito. Kalmado at kaswal na sagot naman ni Savannah. Nandyan ba si Clavio? Bakit may hinahanap ang asawa ko? Malditang tanong ng babae. Kulang ang salitang gulat nang marinig ni Savannah ang sinabi ng babae. Ang alam ng lahat, siya ang nobya ni Clavio. Pero bakit may asawa na ito ngayon? Wala naman. Sige, alis na ako. Tanging sabi na nga lamang nitong si Savannah pero ang puso niya ay parang binibiyak sa sobrang sakit. Pagkadating niya sa lungsod ay hapon na. Nagpadala na lamang siya ng mensahe sa kanyang mga kapatid na nasa lungsod siya para hindi na mag-alala ang mga ito. Napadpad si Savannah sa isang malawak na plaza na may maraming mga nag-uumpukang mga tao. Kaya lumipat siya sa lugar na yun at naisipan niyang maupo sa isang upuang kahoy. Huminga siya ng malalim habang ang kanyang tingin ay nasa buong paligid. Ito ang unang beses na nagpunta siya sa lugar na ito pero hindi man lang siya nakaramdam ng takot dahil mas nananaigang sakit ng kanyang kalooban. Naaalala niya ang mga araw na magkasama nga sila ni Clavio. Kung gaano sila kasaya noon, kung gaano nito pinaramdam sa kanya na mahal siya nito. Kaya bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha at hindi niya maiwasang magpasigok at mapalakas ang kanyang paghagulgol. Kaya napapalingon siya dahil baka may makakita nga sa kanyang pagiyak. Nang lumingon siya sa kabilang banda, ay nakita niyang may nagbigay sa kanya ng isang puting panyo. Tinanggap niya ito at agad tumingala sa kung sino naman ang nagbigay sa kanya. Nakita niya ang isang lalaking matamis ang ngiti habang nakatunghay sa kanya.
Huwag ka nang umiyak. Baka isipin ng mga taong makakakita sa'yo, inaway ka ng maligno rito. Natatawang sabi pa nga ng lalaki. Salamat. Tanging sagot naman ni Savannah. Ako nga pala si Morgan. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito, sabay upo sa tabi niya. Kapag siguro makita nito ang kanyang mukha, hindi nito gugustuhin pang tumabi sa kanya. Pero sabi naman ni Savannah, ako si Savannah. Salamat sa panyo na binigay mo ha. Sagot nga niya. Gusto mo bang kumain? Ililibre kita ng pagkain dyan sa binibenta nila dyan. Turo nga ni Morgan sa mga nagtitinda sa may di kalayuan sa kung saan sila nakapwesto. Salamat, pero busog pa kasi ako. Pagdadahilan ni Savannah pero ang totoo ay wala siyang ganang kumain. Hindi niya namamalayang gabi na pala at paniguradong kanina pa nag-aalala ang kanyang nanay pero sa oras na ito ay wala nang pwedeng masakyan pa uwi sa kanila. Ang problema niya ay kung saan siya matutulog ngayong gabi na. Ayun sis, gabi na ngayon. Siya nga pala, saan ka ba galing? Tanong nga ng lalaki at pilit inaninag ang mukha ni Savannah. Hindi pa naalis ang bandage sa kanyang mukha kaya hindi pa masyadong pangit tignan at saka hindi pa naghilom ang sugat. Galing akong probinsya, bigla nang pagpunta ko rito. Sagot ni Savannah. Paano ka uuwi niyan? Tanong ng lalaki at tinignan siya ng maigi. Wala nga eh. Sagot naman ni Savannah. Wala naman talaga siyang mapupuntahan dahil wala naman siyang kilala dito sa lungsod. O siya, pagkatapos natin kumain, sumama ka na muna sa akin sa bahay. At saka, huwag ka nang matakot. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Sabi nga nito. Salamat. Kung hindi kita nakilala dito ngayon, paniguradong sa kalsada na lang ako matutulog. Sabi nga niya. Walang anuman. Kumakain ka pala sa ganitong klaseng mga pagkain? Tanong niya, habang sumusunod siya rito. Oo naman, mas masarap ang ganitong mga pagkain at saka malinis pa. Nakangiti nitong sagot. Kaya napapatingin siya rito. Kukuha sana siya pero pinigilan siya nito. Ako lang kukuha niyan sa stick para hindi ka na mahirapang kumagat. Sabi nga nito. Napangiti sa kanyang isip si Savannah. Napakabait naman ito, kayong ngayon lang sila nagkakilala. Mabuti na lamang hindi ito masyadong matanong kung anong nangyari sa mukha niya. Salamat, tanging nasabi niya. Kain lang ng kain, huwag mo munang isipin yung pinagdaraanan mo, lilipas din yan. Sabi nga ng lalaki. Ang taltal mo naman masyado. Natatawang sabi ni Savannah. Hayaan mo na lang ako, pinapatawa lang naman kita. Dahil nakita ko kung paano ka umiyak kanina. Sagot ni Morgan. Nabusog ka ba? Tanong nito sa kanya. Oo, naparami nga ang kain ko eh. Sagot nga nito. Naglalakad sila ngayon papunta sa kotse ni Morgan. Nawala bang dinadala mong bigat sa dibdib? Tanong nito. Konti. Nakangiti niyang sagot. Mabuti yan. May gusto ka pa bang puntahan? Sasamahan kita. Sabi ni Morgan. Wala na. Parang gusto ko na nga magpahinga. Okay, alis na tayo. Sabi ni Morgan at pinaandar na nga ang kotse, palayo. Habang siya naman ay nakatulog at hindi niya namalayang dumating na nga sila. Gising na, Savannah. Andito na tayo. Yugyug ni Morgan sa kanya. Bumaba na si Savannah at napapatingin sa buong paligid. Ang laki ng bahay mo, Morgan. Sabi niya. Hindi naman masyado. Halika na, pumasok tayo sa loob. Sagot ni Morgan at nagpatiuna nga sa paglalakad. Kung maganda ang labas, ay mas maganda ang nasa loob. Wala ka bang mga kasama dito, Morgan? Tanong na niya na naku-curious. Napakunot noo si Morgan at pag-e-explain nga nito. Meron naman, nasa kabila at naging busy sa kanilang mga trabaho. Sagot nito. Okay, sa sobrang laki, hindi na tayo nakikita. Tanging nasabi niya. Tingin ni Savannah, hindi siya bagay sa ganitong bahay. Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Sabi ni Morgan at umakyat nga sila
ng hagdan. Sige. Huminto sila sa isang nakasaradong pintuan na kulay pula. Malinis na ang lahat ng gamit mo, kaya magiging komportable ka na sa pagtulog mo. Sabi nga ni Morgan. Salamat. Magpapahinga ka na, lalabas na ako. Paalam nga ni Morgan. Pagkalabas ni Morgan ay tumayo siya at humarap sa malaking salamin at tinanggal ang kanyang face mask at tinignan ang mukha. Saka naman bumukas ang pinto. Huli na ang lahat upang magtago dahil nakita na nga siya ni Morgan. Okay ka lang ba? Siya nga pala. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Tanong nito na hindi naman natakot. Napaupo si Savannah saka tumingin kay Morgan. Aksidenteng natapunan ng mainit na tubig. Noong nakarang buwan lang, hindi pa nga gaanong naghilom tong sugat eh. May gamot naman akong iniinom kaya lang mukhang hindi naman gumagana. Sagot nga ni Savannah. Tumangulang naman si Morgan. Magbihis ka na bago matulog. At saka kung may kailangan ka pa, bumaba ka lang. May mga kasambahay naman sa baba upang gumawa ng gusto mong ipagawa. Sabi ni Morgan at nagpaalam ng lumabas. Kinabukasan, magandang umaga. Bati nito sa kanya. Magandang umaga din. Nakangiting sagot naman ni Savannah. Tinignan siya ng matandang babae kaya biglang nakaramdam siya ng hiya. Ikaw pala si Savannah, ang bago naming kasama dito sa bahay. Nasabi sa amin ni Sir Morgan na ganyan ang itsura mo dahil sa aksidente na natapunan ng mainit na tubig. Okay lang naman sa amin dito, kung kahit na anong itsura mo. Nakangiting sabi ng matanda. Napatangan na nga lamang si Savannah. Hindi naman siya naghahanap ng trabaho. Nakikitulog lang siya ng isang gabi pero naisip niyang mas mabuti na rin sigurong makahanap siya ng trabaho rito kaysa nakahilata lang siya sa kanilang bahay sa probinsya. Kumain ka muna, pagkatapos ay pwede ka nang magsimulang magtrabaho. Wala dito si Sir Morgan, pero kabilin-bilin na niya na bawal ka munang isamang mamalengke hanggat hindi pa nawawala ang sugat sa iyong mukha. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya sa amin dito, tawagin mo lang kami kapag may kailangan ka. Ako nga pala si Nanay Rosie. Nakangiting sabi nito at naglakad ng dahan-dahan. Kaya sumunod na nga lamang siya rito at pumasok sila sa maluwang na kusina. May pagkain ng nakahanda, kaya umupo na nga lamang siya at nagsimula na nga kumain. Nagbigyan siya ni Nanay Rosie ng plato at kutsara. Makalipas ang ilang minuto ay isinama na nga siya nito sa unang kwarto na kanyang lilinisan. Pagkatapos niyang kumain, pagkapasok nila sa loob na iniwan na nga siya ng matanda dahil marami pa itong gagawin sa labas. Nakikita niyang parang marumi na ang mga kortina, pati na rin ang mga punda ay pinalitan na nga niyang mga ito. Kulang 1 oras din ang itinagal niya sa loob bago niya maayos ang lahat at ang marurumi ay nilagay niya sa malaking basket. Tagaktak siya ng pawis at masakit ang kanyang buong katawan kaya umupo na nga lamang siya sa ibabaw ng kama habang nagpapahinga. Nilabas niya ang kanyang cellphone at tatawagan na nga niya si Maureen. Sabado naman ngayon kaya nasa bahay lang ang mga kapatid niya pati na ang nanay niya. Isang tawag lang niya ay sumagot na nga kaagad si Maureen. Kamusta kayo dyan? Tanong nga niya. Nasaan ka, Savannah? Bakit hindi ka pa umuwi? Sagot ng kanyang nanay. Nakahanap po ako ng trabaho dito, Nay. Susunod na buwan na siguro ako makakauwi. Para naman kahit papaano, may mayabot man lang po akong pera sa inyo at makapag-ipon na rin. Sagot nga ni Savannah. Natahimik ang kanyang nanay sa kabilang niya. Alam ni Savannah na hindi papayag ang kanyang nanay sa gusto niyang mangyari. Okay lang po ako dito, Nay. At saka, nasa malaking bahay ako. Dito po ako magtatrabaho. Saka marami akong kasama. Kaya walang mangyayaring masama sa akin. At mababait naman ang lahat ng tao rito pati na ang mga amo namin. Sabi nga niya. Naintindihan kita, anak. At alam ko na kung anong nangyari sa inyong dalawa ni Clavio. Nasabi na sa akin ni Maureen ang lahat. Kung ang pagtatrabaho mo dyan ang magiging daan para makalimutan mo siya, papayagan kita. Basta, mag-iingat ka.
Sagot nga ng kanyang nanay. Kayo din dyan, Nay, sabi nga ni Savannah sa kabinabang tawag. Buong araw ay ang daming trabahong nagawa ni Savannah at masaya siya dahil hindi na niya masyadong naaalala ang sakit na ginawa ng kanyang dating kasintahan. At alam niyang balang araw, makaka-move on din siya sa sakit. Pagkatapos nilang kumain ay kanya-kanya na nga silang pumasok sa kanilang kwarto upang magpahinga. Nakikilala na niya ang ibang mga kasama nila rito at hindi niya masyadong memoryado ang mga pangalan. At saka napapansin niya na silang lahat ay matutulog sa magandang kwarto at hindi sa maid's quarter kasi ang sabi nga ni Nanay Rosie sa kanya ay hindi nagpagawa si Morgan ng para sa mga kasambahay na kwarto. Ang meron sa loob ng bahay ay yun ang gagamitin nilang lahat. Puro may aircon pa nga. Matutulog na nga sana si Savannah nang biglang may kumatok sa pintuan. Tumayo muna siya saglit at pinuksan ang pinto. Nakita nga niya si Nanay Rosie ang nasa labas. Bakit po, Nay? Magalang na tanong ni Savannah. Pinapatawag ka ni Sir Morgan. Nasa library siya. Puntahan mo na lang. 3 kwarto mula rito sa'yo. Nakangiting sagot ni Aling Rosie at umalis na nga sa kanyang harapan. Pinuntahan na nga niya si Morgan. Pagkatapos niyang magbihis, mabuti na lamang ay kumatok si Nanay Rosie, kung hindi ay makakalimutan nga niyang magbihis. Kumatok na si Savannah pagkadating niya sa harap ng nakasarang pinto. Pasok, narinig niyang sagot ni Morgan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at saka nakita nga niyang may ginagawa ito habang nakasuot ng salamin sa mata. May kailangan ka ba sa akin? Tanong niya. Maupo ka, Savannah. Akala ko umuwi ka na. Pasensya ka na kung yun ang nasabi ko sa kanila. Ayaw ko lang kasing marami silang masasabi. At saka, nasa sayo lamang kung gusto mong magtrabaho dito o hindi. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Sagot ni Morgan. Nagpaalam ako sa nanay ko. Pumayag naman siya kaya magtatrabaho na lang ako rito. Sagot nga ni Savannah. Mabuti naman kung ganun. May binili ako mga gamit para sa'yo. Since hindi ka naman nakadala ng damit mo, tignan mo na lang. Utos nga sa kanya ni Morgan. Agad na tinignan ni Savannah ang paper bag na nasa tabi niya at nakita niya ang iba't ibang klase ng damit. May pambahay at panglakad na rin, pati na mga undergarments, kasama na ang mga tsinelas pambahay at mga sandalyas. Salamat, ikaltas mo na lang sa sweldo ko, sabi niya. Libre lang yan. Sagot naman ni Morgan. Tumango na nga lamang si Savannah at lalabas na nga sana siya, kaya lang tinawag siya nito. Pupunta tayong ospital bukas, Savannah. Papatignan natin yung mukha mo. Baka pwedeng tanggalin na yung bandage mo, sabi nga ni Morgan. Sige po. Malumanay na sagot naman ni Savannah at nagpatuloy na nga sa paglabas. Pagkapasok niya sa kanyang tinutuloy ang kwarto, ay agad niyang kinuha sa loob ng mga paper bags ang mga gamit na para sa kanya. Isa-isa niya itong tinutupi at nilagay sa cabinet, saka humiga sa kama at natulog pagkatapos. Kinabukasan ay naunang nagising nga si Morgan sa kanyang mga kasambahay. Hinayhayaan kasi siyang matulog ng mga ito dahil parehong mga pagod sa buong araw ng trabaho. May pupuntahan siya ngayon pero uunahin na nga niyang samahan si Savannah sa doktor. Naligo muna nga ang lalaki saglit saka lumabas ng kwarto pagkatapos. Dumiretso na nga siya ng kusina pero nakabukas na ang ilaw sa loob at parang may namoy nga siyang mabangong lutong ulam. At nakita nga niya si Savannah na tahimik lang na nagluluto. Suot na nito ang binili niyang damit. At maong na pantalon at naligo na nga rin ito dahil sa nakita niyang basa ang buhok nito. Bakit ikaw nagluluto dyan? Tanong nga niya. Lumingon lamang saglit si Savannah at bumalik na nga rin sa ginagawa. Masama ang pakiramdam ni nanay, kaya ako na lang nagluto para sa agahan mo. Maupo ka na, malapit na itong matapos. Sagot ni Savannah. Naupo na nga rin si Morgan habang nakatingin lamang kay Savannah. At naging curious nga siya kung ano ang itsura nito nung mga panahong hindi pa napaso ang mukha nito. Napatingin siya
Saka wala nang biglang itong tumingin sa gawin niya. Naglagay ito ng plato at saka kutsara para sa kanya. At pinagtimpla pa nga rin siya ng isang pitsyel na juice at binigyan rin siya ng isang pitsyel na malamig na tubig. At nilagay nito sa harap niya ang huling niluto nitong ulam, tinolang manok na paborito niyang kainin. "Kumain ka na," sabi nga ni Savannah. Kunot noon namang sagot ng lalaki. "Ikaw, hindi ka ba kakain?" "Tapos na akong kumain. Nasanay kasi akong konti lang ang kainin noon," sagot na ni Savannah. "Pero wala ka na sa bahay niyo. Nandito ka sa poder ko. Sige na, sabayan mo na ako," sabi nga ni Morgan at nagsimula na nga rin kumain. "Sige na nga." "Hindi ba masarap ang pagkain?" tanong nga ni Morgan sa kanya. "Masarap naman." Tahimik siya sa pagkain hanggang sa nauna na nga siyang tumayo at niligpit ang pinagkainan niya. "Nabusog ka ba sa kinain natin, Savannah?" Mahinahong tanong ni Morgan. "Oo, ikaw ba hindi?" sagot nga niya. "Nabusog din, kaya lang, napansin kong konti lang kinain mo," sabi nga ni Morgan na talaga namang parang concerned na concerned. "Okay lang ako, huwag mo na akong alalahanin pa." Makalipas ang ilang oras ay nasa loob na nga sila ng ospital. Ang dami pang pasyente. "Kaya mo bang maghintay ng matagal?" tanong ni Morgan. "Oo, okay lang naman ako. Papasaan ba't matatapos din naman ngayong araw to eh," sagot ni Savannah. Siya na ang huling pasyente. Sakto ring sumakit na ang kanyang puwet sa kakahintay. "Okay lang ba, miss?" tanong ng doktor. "Opo, Dok. Mabuti naman. Sabihin mo lang sa akin kung masakit ha. Dadahan-dahanin ko lang sa pagtatanggal ang benda sa mukha mo," sabi nga ng doktor. "Sige po." Natapos ang pagtatanggal ay hindi nakaramdam ng sakit si Savannah. Pagkus ay panghihinayang ang kanyang nararamdaman dahil nag-iba nga talaga ang kanyang mukha. "Kamusta ang pakiramdam mo? Ngayong nawala na ang benda sa mukha mo?" tanong nga ni Morgan nang papalabas na nga sila. "Okay na, hindi na mainit," sagot ni Savannah. "Mabuti naman. Siya nga pala, mauuna na ako kasi may pupuntahan pa ako. Kaya mo bang umuwing mag-isa?" tanong nga nito at sagot naman ni Savannah na okay lang. Makalipas ang ilang oras ay nasa bahay na nga siya. Kaya lang bigla siyang natigilan nang may nakita siyang lalaki na nakaupo sa may stool malapit sa kusina. Hindi naman ito si Morgan dahil iba ang hulma ng katawan nito. Tumikim siya upang malaman nito na papasok siya. Lumingon ito sa kanya at kumunot ang noo. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. "May problema ka ba sa itsura ko?" tanong niya habang nakataas ang kanyang kilay. "Wala naman," natatawang sagot ng lalaki. "Kung nagtataka ka kung bakit anong nangyari sa mukha ko, napaso to." Inunahan na nga ni Savannah bago pa ito magtaka kung anong nangyari sa mukha niya. "Ganun ba? Bago ka rito sa bahay ni Morgan?" tanong nga ng lalaki. "Oo. Siya bang hinahanap mo rito?" "Wala siya. May importante yatang lakad," sabi nga ni Savannah. "Ganun ba? Aalis na ako." Paalam ng lalaki at lumabas na nga ng kusina. Habang si Morgan naman ay nasa isang beach resort kasama si Madel, hinahayaan lamang niya na palagi lamang itong nakahawak sa kanyang braso na parang hindi gustong kumawala sa kanya. Nasa may baybayin nga sila ngayon na nakaharap sa dagat. Malayo pa lang ay kilala na nga niya ang lalaking paparating. Na malaki ang ngisi habang nakatingin sa kanya habang nakangiwi ito nang matignan si Madel. "Sino naman yan, pre?" bulong ni Alejandro sa kanya. "Tumahimik ka nga," sagot niya. "Galing ako sa bahay mo. May nakilala akong chicks doon," sabi ni Alejandro pagkaupo nito. Napakunot ang kanyang noo. "Sino naman?" "Ang ganda ng katawan, pero hindi ko maaninag ang mukha eh," sagot ni Alejandro na parang nananaginip ng gising. Sa isip-isip naman ni Morgan, si Savannah bang tinutukoy nito? "Gumana na naman ba ang kati mo sa mga babae?" tanong nga niya rito. "Bakit? Bawal bang gustuin ko yung kasama mo sa bahay?" sagot nga ni Alejandro. Sabi naman ni Morgan, "Bawal. May pinagdaraanan si Savannah, pre,
At nakikita mo naman siguro ang sitwasyon niya ngayon, di ba? Sabi nga ni Morgan. Bakit ang defensive mo? Mapipigilan mo ba siya kung magustuhan niya rin ako? Sagot nga ni Alejandro. Biglang natigilan si Morgan. Hindi niya alam kung bakit napaka-protective niya kay Savannah. Gayong kasambahay lamang nito. Pero dahil alam niya ang kalidad nitong kaibigan niya pagdating sa mga babae. Nagtaka siya kung bakit biglang tumayo si Madel at iniwan siya. Uy, nagalit yata yung date mo ngayon, pre. Sundan mo na lang kaya. Kung makapagsalita ka sa akin, wagas. Pare-pareho naman tayo ng likaw ng bituka pagdating sa mga babae. Sabi nga ni Alejandro. Ogag. Sagot naman sa kanya ni Morgan. Makalipas ang ilang oras ay hindi na bumalik pa si Madel, kaya naisipan na lamang niyang umuwi na. Pero ang kanyang kaibigang si Alejandro ay nagpaiwan dahil balak pa nitong mamingwit ng isda ngayong gabi. Bumili muna siya ng isang box ng cake, saka umuwi ng bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang nagiba ang kanyang pakaramdam. Parang lalagnatin pa siya at nagsimula na nga siyang ginawin kahit mainit ang gabi. Dahan-dahan lamang siya sa pagmamaneho dahil masama ang kanyang pakaramdam. Minsan kasi madaling araw na siya kung makatulog dahil sa may mga tinapos na nga siyang trabaho. Pagkatiting niya sa bahay ay iniwan muna niya saglit ang kotse sa labas at dali-dali siyang pumasok sa loob. Nakasalubong niya si Nanay Rosie sa may sala. Pakitawag po si Savannah, Nanay Rosie. May utos ako sa kanya. Sabi nga ni Morgan at pumasok agad siya sa kanyang kwarto. Habang naguhugas ng pinggan si Savannah, sa may kusina ay pumasok si Nanay Rosie. Puntahan mo muna saglit si Sir Morgan, Savannah. May uutos daw siya sa'yo. Ako nang bahala dyan. Sabi nga nito. Sige po. Nagtatakang sagot naman ni Savannah. Saka dalhin mo na lang ang gamot at tubig dahil parang masama ang pakaramdam niya. Pahabol nga na sabi ni Nanay Rosie sa kanya. Tumanguna lamang si Savannah. Kumuha siya ng isang basong tubig at nagbitbit naman siya ng gamot para sa sinat at sakit ng katawan. Agad siyang umakyat ng hagdan at pumunta sa kwarto ni Morgan. Kumatok siya pero walang nagbukas ng pinto kaya tinulak na nga lang niya at pumasok. Nakita niya itong nakahiga sa kama at parang nanginginig. Kaya agad nga niya itong nilapitan matapos niyang magilagay sa maliit na mesa ang dala niyang isang basong tubig. Hinawakan niya ang noo nito at para siyang napasa sa sobrang init. Nilalagnat pala ang lalaki pero nagawa pang pumunta sa kung saan. Ang labig ng pakaramdam ko, Savannah. Halos nangihinang ang sabi ni Morgan at nanginginig ang boses. Oo, alam ko. At ang init mo kaya, may lagnat ka na. Sagot nga ni Savannah. Tatayo na sana siya upang kumuha ng kumot pero bigla na lamang siyang hinawakan ng mahigpit nito. Huwag mo akong iwan rito, Savannah. Sama talaga ng pakaramdam ko eh. Sabi nga ni Morgan. Oo, pero wag mo muna akong hawakan. Kukunin ko lang yung tubig para makainom ka ng gamot. Sagot nga niya. Saka lamang siya binitawan ni Morgan. Lumapit siya rito ng konti at siya na ang nagkusang naglagay ng gamot sa bibig nito at pinainom niya ng tubig pagkatapos. Mahiga ka muna. Kukuha muna ako ng bimpo at tubig para ipahid ko sa'yo. Paalam nga niya rito. Huwag mo lang tagalan. Sagot nito. Paglabas niya ay sinabihan niya agad si Nanay Rosie nang mataas ang lagnat ni Morgan at nagluto naman ito ng sopas pagbalik niya sa kwarto. Nakita niyang nakapikit na ang mga mata ni Morgan at nanginginig kaya kumuha siya ng makapal na kumot at inilagay sa buo nitong katawan at saka pinahiran niya ng bimpo. Nabasa ng tubig ang noo nito. Maya-maya lang ay nakahinga ng maluwag si Savannah nang humupa ang panginginig ni Morgan. Napasandig na lamang siya sa dingding habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang mukha. Bumukas ang pintuan at pumasok si Nanay Rosie. Kamusta na siya? Tanong ng matanda. Hindi pa po okay eh. Yung lamig lamang ang nawala pero hindi po ang init niya. Baka mamaya pagising niya, okay na rin po. Nakainom na rin po kasi siya ng gamot. Pag-e-explain nga rin ni Savannah. Ikaw na ang bahala sa kanya, Savannah, ha?
Dito ko na lang ilagay ang sopas na niluto ko. Sabi ng matanda saka lumabas ang kwarto. Hinintay lamang ni Savannah na magising si Morgan kasi papakainin nga niya ito. Ngayon lamang niya naranasang mag-alaga ng may sakit. Kung dati ay hindi niya naaalagaan si Clavio dahil hindi naman ito nagkakasakit dahil matibay ang loob nito, kaya nagawa siya nitong lukoy na tipagpalit. Ilang buwan na rin ang lumipas pero hindi man lang ito tumawag sa kanya o nagpadala man lang ng mensahe upang magpaliwanag. Ilang oras din ang itinagal niya sa pagbabantay kay Morgan, saka ito gumalaw na akmang babangon kaya agad niya itong dinaluhan. "Huwag ka munang bumangon. Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. "Sobrang sama ng pakiramdam ko at saka mapait pa ang panlasa ko," sagot ng lalaki. Tinulungan niya itong bumangon at nilagyan niya ng una ng likuran nito upang makasandig ng maayos. Kinuha niya ang bowl na may lamang sopas at tumabi siya kay Morgan. "Pilitin mong kumain para gumaling ka," agad na sabi ni Savannah rito at sinubuan ng paunti-unti. Sa umpisa ay hindi nito binuka ang bibig pero pinilit nga niya talaga hanggang sa maubos nito ang sopas na hinanda ni Nanay Rosie. Bumalik ito sa paghiga at ipinikit ang mga mata. Turo sa kanyang nanay noon na kapag sumobra ang init ng may lagnat ay lalagyan ito ng suka para huhupa nga ang init. Di bale nang maging mabaho ito, basta ang importante ay mawala agad ang lagnat nito. Kaya lumabas siya saglit at naghanap ng suka sa may kusina. Iyong klase ng suka na galing sa niyog. Mabuti naman may nahanap siya, kaya bumalik nga si Savannah sa kwarto ni Morgan at nilagyan ang noo nito patungo sa leeg. Makalipas ang ilang minuto ay hindi na masyadong mainit ito, kaya tumigil na nga rin siya sa paglagay ng suka. Tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa, kaya kinuha niya ito at tinignan. Litrato ni Clavio, kasama ang babaeng nakaharap niya noon na nakangisi at halatang parehong masaya. Ipinasa ito ni Maureen at sinabing tigilan na niya ang paghahabol sa lalaking wala namang paninindigan sa buhay. Hindi niya napigilan ng umiyak. Masyado niyang mahal si Clavio. Kaya para siyang pinagsakloban ng langit nang saktan niya ito. Puti sana kung nagpaalam ng mabuti pero biglaan nang wala siyang iniwasan. Nawala na ang lagnat ni Morgan sa isang linggo nitong pananatili sa loob ng kwarto habang inaalagaan ni Savannah. At pagkatapos ay inalis na nga rin ng benda ng kanyang muka at agad siyang nanlumos sa kanyang nakita. Sunog talaga ang kanyang muka na kahit anong ointment ang ilagay ay hindi nawawala. Pero wala naman siyang magagawa kahit umiyak pa o lumuha ng sobra. Nangyari na ang nangyari. Nakasahod na siya ng malaki kaya itinabi niya muna para sa pag-uwi niya ay may pera siyang maibigay sa kanyang mga kapatid at nanay. At masaya naman siya dahil nasasanay ng mga kasama niya sa kanyang naging itsura. Hindi ito lumalayo sa kanya. Nang isang araw ay nasa labas na nga siya ng bahay, nagwawalis ng mga tuyong dahon sa nahuhulog mula sa mga puno nang bigla siyang ginulat ni Morgan. Pero hindi siya magugulatin kaya hindi siya napasigaw. Tinignan lamang niya ito. "Kamusta ng pakiramdam mo?" tanong niya. "Okay naman. Ang galing mong mag-alagi kaya salamat talaga." Sagot nga nito. "Okay lang. Sino bang magtutulungan dito kundi tayo-tayo lang naman? At saka ang laki ng pinasahod mo sa akin dito." Nakangiting sabi ni Savannah. "Mababait naman kayong lahat at masisipag kaya deserve niyong magkaroon ng malaking sahod. At saka dahil sa pag-aalaga mo sa akin nung nagkasakit ako, may ibibigay ako sa'yo." Sabi ni Morgan at binigay sa kanya ang isang maliit na paper bag. "Ano to?" tanong niya. "Buksan mo." Sagot nito. Kaya agad niyang binuksan at nakita niya ang mamahaling cellphone na nasa loob. "Cellphone? Pero hindi ko itong matatanggap," sabi ni Savannah. "Tanggapin mo na. Alam kong kailangan mo yan." Sagot naman ni Morgan. "Meron pa naman ako magagamit na cellphone eh," sabi nga niya. Hindi niya matatanggap ang ganito kamahal na gamit dahil nahihiya siya pero luma na at kailangan ng palitan.
Sige na, may pupuntahan pa ako. Sabi nga ni Morgan. Salamat. Yun na nga lang ang naitugon ni Savannah. Habang tumatagal, ay naging malapit nga silang dalawa ni Morgan kahit hindi siya nito itinuturing na kasambahay. Kaya nasasanay na nga siyang pasulput-sulput lamang ito sa gilid niya habang nagtatrabaho siya. May mga pagkakataon ding pumasok lamang ito sa kanya habang may bitbit na pasalubong sa kanya. Gaya ngayon. Nasa likurang bahagi siya ng bahay at nagsasampay ng mga bedsheet at mga kumot na nilabhan niya kaninang umaga. May dala akong pizza para sa'yo, Savannah. Sabi nito. Talaga? Parang bigla akong natakam niya na. Nakangiting sabi nga ni Savannah. Mamaya mo na tapusin yan. Sabay natin tong ubusin. Doon tayo maupo sa ililim ng malaking puno ng mangga. Sabi nga ni Morgan at turo nito sa di kalayuan. Teka lang, tatapusin ko muna to. Sagot ni Savannah. Nakita niyang naglalakad na si Morgan papalayo sa kanya at naupo doon sa tinuro nito kanina. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na nga rin siya sa kanyang ginagawa kaya ay lumapit na nga siya kay Morgan at umupo sa tabi nito. Kumuha na nga rin siya ng isang slice ng pizza at kumagat ng kaunti. Tinanggap din niya ang binigay nitong milk tea sa kanya. Kamusta ang pagtatrabaho mo rito sa bahay ko? Tanong nga nito. Okay naman. So far, ang dami kong naipon. Nakangiting sagot ni Savannah. Hindi ka na ba malungkot? Minsan, nakita kitang umiiyak na naman dito sa bahay ko eh. Noong una, kitang nakita sa plaza, sobrang pag-iyak mo. Handa ka na ba sabihin sa akin kung anong nangyari? Pag-uusisa nga ni Morgan. Dahil sa nangyaring naging ganito, na ang mukha ko, iniiwasan na ako ng nobyo ko. Nalaman ko na lang na may iba na pala siyang babae at nabuntis pa niya ito. Kaya nagdesisyon ako lumawas dito sa syudad, napadpad doon sa plaza. Pagkukwento nga ni Savannah. Sagot naman ni Morgan. Well, hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Kasi kahit ano pa ang itsura mo, ay may karapatan ka pa ring mahalin at talagaan. Sabi ni Morgan. Napapangiti lamang si Savannah. Masasabi niyang sa isang taon niyang namamalagi sa bahay ni Morgan, okay na nga siya at nakalimutan na nga niyang ginawa ni Claudio sa kanya. Dahil na rin sa lalaking kaharap niya ngayon, kahit hindi nito alam ay ang pagiging mabait nito sa kanya ang dahilan kung bakit naging okay ang lahat. Sa sobrang kabaitan nito ay nahulog ang loob niya rito ng tuluyan. Naging assuming siya dahil sa bawat galaw nito ay binibigyan niya ng kahulugan. Na baka pareho sila ng nararamdaman hanggang sa isang araw, nagluto nga si Nanay Rosie ng maruya na paborito daw ni Morgan. Kaya siya na ang nagpresentang maghatid. Hindi ito pumasok sa opisina na ngayon kaya nasa loob lang ng library naglalagi. Bago pa niya maitulak ang pintuan, ay may narinig siyang boses sa loob ng kwarto. Si Savannah bang dahilan kaya ka hindi pumapasok sa opisina? Nagsimula ka na bang magkagusto sa kanya? Tanong ng isang boses na pamilyar sa kanya. Hindi ko siya gusto. Kasual na sagot naman ni Morgan. Mabuti na lamang hindi nabitawan ni Savannah ang bitbit niyang plato na may lamang maruya, kung hindi ay mabibisto siyang nakikinig siya sa usapan ng may usapan. 4 na salita lamang mula rito ay parang sinaksak ng 2 kutsilyo ang puso ni Savannah. Umasa siya. Pero hanggang pangarap lang pala ang lahat dahil sino pa naman ang magkakagusto sa isang tulad niyang pangit at ito pa talagang klase ng lalaki ang kanyang pinapangarap. Guwapo at mayaman. Kaya suntok sa buwan ang magustuhan din siya nito. Agad siyang bumaba ng hagdan at dumiretso sa kusina. Nakasalubong pa nga niya si Nanay Rosie at hindi niya namalayang sumunod pala ito sa kanya. Okay ka lang, Savannah? Tanong ng matanda. Opo, Nay. Maikling sagot naman ni Savannah at agad siyang uminom ng isang basong tubig dahil parang hindi niya kayang huminga ang dahil sa sama ng loob.
Wala ba si Morgan sa loob ng library? Kaya hindi mo yan naibigay? Tanong nga ng matanda. Wala po eh. Kahit anong katuko. Pagsisinungaling ni Savannah. Ilagay mo na lang muna yan dyan. Ako nang magbibigay sa kanya. Magpahinga ka na muna. Tignan mo ang sarili mo. Namumutla ka na. Sabi nga ni Nanay Rosie. Nanay Rosie? Pwede po ba akong magpaalam? Uuwi po muna sana ako sa bahay namin sa probinsya. 1 taon na rin at namiss ko na ang nanay at mga kapatid ko. Sabi nga niya. Pwede rin. Pero dapat magpaalam ka rin kay Sir Morgan. Siya ang amo natin rito. Sagot ng matanda. Nagpaalam na ako. Nung isang araw pa. Saka pumayag na rin po siya. Sagot nga niya. Kahit ang totoo, ay wala naman talagang alam si Morgan sa biglaan niyang pag-uwi. Tama na yung narinig niya. Dahil masyado nang masakit kung makikita pa niya ito. Hindi naman ito kasalanan kung bakit niya ito nagustuhan. Kaya lang masakit ang katotohanan na hindi lahat ng mahal mo ay mamahalin ka rin pabalik. Hindi na tamang nakikita pa niya ito at nakakasama palagi dahil mas masasaktan lamang siya. May naipon naman siya kaya sakto ni ito sa pagnenegosyo nila ng kanyang nanay sa probinsya. Ipapagawa niya ang kanilang bahay at gawing malawak para naman may tig-1 kwarto na silang 3 ng kanyang mga kapatid at palalakihan niya ang kanilang kusina. Pumasok siya agad ng kanyang kwarto. Pinitbit lamang niya ang kanyang maliit na sling bag na dala noong una niyang punta rito. Pero ang mga binili ni Morgan para sa kanya ay hindi niya dinala. Kahit isang gamit na binigay nito ay wala siyang dinala maliban sa cellphone dahil pinilit niyang bayaran nito noon. Sinadya nang lumabas nang hindi siya makita ng kahit na sino. Nang makitang walang tao sa labas ay agad siyang tumakbo palabas ng bahay pati na rin sa gate. Nilakad niya ang papalabas para hindi siya makita ni Morgan. Mabuti na lang may huminto agad sa kotse sa harap niya. Saka siya sumakay kaagad. Pumunta muna siyang syudad at may bibilhin siyang pasalubong sa kanyang mga kapatid at nanay bago siya umuwi. Nagbayad na siya at saka naghanap ng pwedeng mapasukang tindahan. Nag-umpisa na siyang tumawid nang hindi ni tinitignan sa may unahan kaya bago pa siya nakapunta sa kabilang banda ay nahagip na nga siya ng isang pulang kotse. Natumba siya pero alam niyang hindi naman siya natamaan. Huminto ang kotse at bumukas ang pinto. Lumabas ang isang magandang babae at nag-aalalang nakatingin sa kanya. Okay ka lang, miss? Diyos ko, bakit ba kasi tumawid ka na parang wala ka sa sarili? Tanong nga nito habang tinulungan siyang makatayo. Okay lang ako. Hindi naman ako natamaan eh. Sagot ni Savannah. Sigurado ka? Kinakabahan ako sa'yo. Sabi nito. Napatingin si Savannah sa kabuuan ng babae. Nahiya ang kutis niya sa sobrang kaputian nito. Halika, sumakay ka sa kotse ko. Isasama kita sa bahay bilang bayad sa perwisyong nagawa ko sa'yo. Sabi ng babae at iginiya siya papasok ng kotse. Okay lang talaga ako, ma'am. Sabi niya. Tawagin mo lang ako, Madel. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito habang nagmamaneho. Savannah. Sagot niya. Isa akong surgeon at kaya kong gamutin yung mukha mo. Ano ba nangyari dyan? Sinabuyan ka ng mainit na tubig ng ex-girlfriend ng jowa mo? Tanong nga ni Madel. Napahalakhak si Savannah. At kwento nga nito, iniwan na ako ng nobyo ko dahil sa naging ganito na nga ang mukha ko at ipinagpalit sa iba. At saka, aksidente itong natapunan ng mainit na tubig. Pagkukwento nga ni Savannah at ang tingin ay nasa unahan lamang. Ganun, ang saklap naman, pagagandahin kita at gusto kong ipakita mo sa dating nobyo mo na yon na nagkamali siyang sinaktan ka niya. Seryosong sabi ni Madel. Kahit wag na, wala akong perang pambayad sa'yo. Sagot naman ni Savannah. Walang bayad, hindi kita sisingilin. Sabi ni Madel. Nagtataka naman si Savannah.
kaya tinanong nga nito kung bakit. Pasasalamat ko sa'yo dahil hindi kita nasagasaan. Takot ako sa gulo at problema kaya ganon. Natatawang sagot ni Madel. Salamat. Sagot lang naman ni Savannah. Sa kabilang banda ay naisipan na nga ni Morgan na lumabas ng library room pagkaalis ni Alejandro. Napakunot ang kanyang noo dahil hindi man lang niya nakita si Savannah. Pumunta siya sa kusina at nakita nga si Nanay Rosie na naghahanda ng hapunan. Nasaan si Savannah, Nay? Tanong niya. Kumunot ang noo ng matanda habang nakatingin sa kanya. Si Savannah ba? Umuwi muna sa kanila. Ang sabi kasi niya sa akin, nagpaalam daw siya at pumayag ka naman. Sagot ng matanda. Ganun po ba? Sige po. Tanging sabi lang ni Morgan at lumabas ng kusina. Wala man lang sinabi si Savannah na uuwi ito sa kanila, kaya pinuntahan na nga niya ang kwarto nito at nakita niyang nasa loob lamang ng cabinet ang mga damit nito. Siguro babalik ito sa susunod na buwan. Tapit hapon ay hiningi niya kay Nanay Rosie ang numero nito at sinubukang tawagan pero hindi niya ito makontakt. Simpleng pagtatagpo nilang dalawa ni Madel ay naging daan para magkaroon ng kaibigan si Savannah at tinupad nito ang sinabi nitong paggagandahin siya nito. 9 na buwan ay bumalik na sa kanyang dating muka si Savannah na namiss nga niya ng ilang taon. Ang dating mahaba niyang buhok na itim ngayon ay naging blonde na at maiksi na hanggang leeg niya. Bilang ganti sa kabaitan ni Madel sa kanya ay sa bahay na nga ito nakatira. Siya ang naglalaba ng mga marumi nitong gamit at naglilinis ng buong kondo nito at hindi naman siya masyadong nakapagluto dahil sa labas lamang siya kumakain. Kung dati ay hindi naman siya maputi, ngayon ay magka-level na ang naging kulay nilang dalawang magkaibigan. Hindi na niya ito nakikita na umuwi ngayon dahil sa naging busy nga sa trabaho. Hinintay niya talaga itong umuwi dahil balak niyang magpaalam na aalis na siya at uuwi sa kanila sa probinsya. Bandang 10:00 ng gabi ay narinig niyang huminto ang kotse nito sa labas ng kondo. Kaya agad niya itong nilabas upang puntahan. May binigay ito sa kanya at tinanggap naman niya. Kumain na ako sa labas. Binilhan na rin kita. Maraming pasyente kaya ngayon lamang nakauwi. Kamusta naman dito sa kondo? Tanong nito. Okay naman. Masaya namang mag-isa. Natatawa niyang sagot. Kailan pa naging masaya ang mag-isa, Ana? Bakit hindi ka lumabas at makipag-date? Sabi ni Madel. Mukha ba akong naghahanap ng nobyo, Madel? Tanong nga ni Savannah. Why not? Malakas na ang loob mo ngayon dahil hindi ka na basta-basta tatanggihan ng lalaki. For sure yan. Sagot ni Madel. Sakit sa ulo lang ang mga lalaking yan. Kaya ayoko nang makipag-nobyo ulit. At saka, plano ko sanang magpaalam sa'yo dahil bala kong umuwi muna sa probinsya. Sabi nga ni Savannah. Biglang napatingin sa kanya si Madel habang papasok sila sa loob. Babalik ka pa ba? Kailan naman? Tanong nito. Tatawagan kita at sasabihin ko sa iyo kung kailan ako babalik. Basta, mag-iingat kayo rito. Sabi nga ni Savannah. Kailan ang alis mo? Bukas na. Plano sana kitang isama eh. Kaya lang, busy ka sa trabaho mo. Sagot ni Savannah. Susunod na lang ako kapag makahingi ako ng leave sa trabaho. Sabi ni Madel. Kinabukasan ay maagang gumising si Savannah. Nang tignan niya ang kwarto ni Madel ay wala na ito doon. Siguro maagang umalis. Naligo na nga rin siya kaagad at nilak ang pinto saka naghanap ng pwedeng masakyan sa labas. Makalipas ang ilang oras ay lulan na siya ng bus papauwi sa probinsya nila. Marami siyang dalang pasalubong sa kanyang mga magulang at kapatid. Huminto ang tricycle na kanyang sinakyan sa harap mismo ng kanilang bahay at natuong
Linggo siyang umuwi kaya nasa bahay lang ang mga ito. Tinulungan siya ng driver na ibaba ang lahat ng mga dala niya. Nakita niyang lumabas si Jason sa kanilang bahay kaya tinawag nito. "Halika rito, Jason. Tulungan mo nga akong ipasok tong lahat ng dala ko." Tawag nga niya. Napahinto si Jason at napatitig sa kanya ng maigi. "Ate Savannah? Ikaw ba yan?" Tanong nito. "Oo," sagot naman ni Savannah. "Nay, Ate Maureen, nandito na si Ate Savannah." Sigaw ni Jason, kaya nakita niya talaga kung paano nag-uunahang lumabas ang kanyang nanay at Ate Maureen. Tumulo ang luha ng nanay niya habang papalapit nga sa kanya. Gayon din si Maureen at niyakap siya ng mga ito ng sobrang higpit. "Hindi kita kilala, ate. Hindi kita nakilala kasi bumalik na ang mukha mo sa dati. At gumanda ka palalo ngayong maikli ang buhok mo. Iba na rin ang kulay sabi nga ni Jason. Sagot naman ni Savannah, "Nakaluwag-luwag lang ang ate niyo. Kaya yon, naipagamot ang mukha. Kamusta na ang pag-aaral niyong dalawa?" Sagot niya. "Okay naman ate, katunayan nga. Ay ang laki ng mga grades namin," ni Jason. Nakangiting sagot ni Maureen. Habang ang kanyang nanay naman ay tumutulo ang luha habang nakatingin sa kanya. "Okay ka lang, Nay? Bakit ka umiiyak?" Tanong nga ni Savannah rito at inakbayan ito habang papasok sila sa bahay. "Ang tagal mong hindi umuwi, anak. Pagkatapos ngayon umuwi ka na rito, babalik ka naman doon kaagad." Sagot nga niya. "Umalis na ako sa trabaho ko sa syudad, Nay. At saka may naipon naman ako kahit papaano. Magnegosyo na lang tayo rito at ipapagawa natin itong bahay at palalakihin." Nakangiting sagot ni Savannah. "Talaga ate?" Excited na tanong naman ni Jason. Tumango si Savannah at sabi nga nito, "Oo Jason, saka marami akong pasalubong sa inyo rito, mga bagong damit." Nakangiting sagot ni Savannah. Namiss niya ang mga ito. Ilang taon rin siyang nawala, kaya lumalaki na ang mga kapatid na hindi man lang niya nakita. Kinuha niya ang 3 biniling cellphone at binigay sa mga ito isa-isa. "Ano to anak?" tanong ng kanyang nanay. "Buksan mo, Nay." At dali-daling binuksan ng kanyang nanay. "Cellphone? Naku, hindi ko kailangan to at saka masyadong mahal ang itsura." Sabi nga ng kanyang nanay. "Hindi importante kung gaano yan kamahal, Nay. Kailangan niyo yan para hindi kayo tumanda. Saka kapag may negosyo at kailangang may magandang cellphone." Sagot ni Savannah. Bigla siyang napatingin sa kanyang 2 kapatid na nagsisigaw sa tuwa at nayakap siya ng mga ito. "Nagustuhan niyo ba?" tanong niya. "Oo ate, salamat." Sabay sagot ng mga ito. Siya nga pala. "Nagpunta dito si Clavio at humihingi ng tawad sa amin at nag-imbita. Malapit na raw ang kasal." Sabi ng kanyang nanay. Tila umasim ang sikmura ni Savannah. Ang kapal ng mukha nitong magpakita pa rito sa bahay nila pagkatapos ng ginawa nito. "Pupunta po kayo?" tanong nga niya. "Hindi. Bakit naman namin gagawin yun? Nakaka-insulto yun." Malditang sagot ni Maureen. "Hayaan niyo na lang. Ganoon naman talaga ang buhay," sabi ni Savannah. Hinihintay ni Morgan ang pagbabalik ni Savannah sa bahay niya pero hindi na talaga ito bumalik. Umabot na lang ng ilang taon. Wala na siyang makakausap at mag-aalaga pa sa kanya kung magkakasakit man siya ulit. Wala na siyang bibilhan ng mga pasalubong pero ang ikinasasakit ng loob niya ay ang hindi nito pagpapaalam sa kanya na uuwi pala ito at wala nang planong bumalik pa. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito sa mga nagdaan na mga buwan ng buhay niya. At aaminin man niya o sa hindi, ay alam niya sa sarili niya na namimiss niya ito. Kaya sa sobrang sama ng loob ay pinuunlakan nga niya ang imbitasyon ni Alejandro na samahan nila si Madel na mag-beach dahil masyado na raw itong stress sa trabaho bilang surgeon.
Kaya agad siyang nagbihis at sinundo na nga si Alejandro sa bahay nito. Kala ko hindi ka nasasama dahil gusto mong magpakalugmok dahil sa pagalis ng paborito mong kasambahay. Tapatin mo nga ako, Morgan. Mahal mo ba siya? Tanong ni Alejandro. Hindi. Sagot niya pero nalilito ang utak niya. Kasi hindi ka naman malulungkot ng ganyan kung walang dahilan. Alam mo, saka mo malalaman ang halaga ng isang tao kung nawala na ito sa buhay mo. Nalilito ka pa ngayon, pero darating ang araw ay ikaw na mismo ang aamin niyan sa sarili mo. Mabait si Savannah. Kung ang mukha ang basahan mo, marami kang pera para maipagamot ang mukha niya. Pero bakit nga ba siya umalis nang hindi nagpapaalam at hindi ka binabalikan? May nagawa ka bang mali o nag-away ba kayo? Diretsong tanong nga ni Alejandro. Napailing na nga lamang si Morgan. Hindi ko alam ang mga dahilan niya. Narating na nila ang beach resort sa sinasabi ni Madel. Naunang lumabas si Alejandro pero siya naman ay nasa loob pa ng kotse at nagmamasid-masid sa buong paligid. Sa di kalayuan may nakita siyang pamilyar na likuran ng isang babae. Kaya agad siyang lumabas ng kotse at susundan sana niya ang kanyang nakita. Kaya lang ay nakasalubong nga niya si Madel. Yumakap ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Anong nangyari? Sinong tinitignan mo? Tanong nito habang nakatingin sa direksyon na tinitignan niya. Wala. Sagot lamang niya. Kaya agad kumapit sa braso niya si Madel at naglalakad sila papunta sa tabing dagat. Hapon na, kaya nakikita na nilang maraming mga gustong maligo ng gabi. Nakasuot ng swimsuit si Madel na parang hindi nakaramdam ng lamig ng panahon. Kung saan-saan kita hinahanap, Madel. Pero nandito ka lang pala. May kasama ka pala. Narinig niyang sabi ng isang boses na pamilyar sa kanya. Kaya agad siyang napatingin rito. Nakasuot ng swimsuit ang babae na may maiksing buhok. Kay Madel lamang ito nakatingin at nagkatinginan silang dalawa ni Alejandro na parang may gustong sabihin. Pamilyar sa kanya ang mata ng babae at ang bibig nito, pati na rin ang tindig pero pumayat ito ng kaunti at naging maganda ang pangangatawan. At hindi ang mukha nito. Gusto niyang isipin na si Savannah ang kaharap niya pero hindi siya nito kilala, mas lalo na si Alejandro. Sila ang sinasabi ko sa iyong makakasama natin ngayong gabi. Saan ka pa nagsususuot? Akala ko naligo ka na. Sagot nga ni Madel at parang wala itong planong ipakilala sila sa babae. Tinitignan lamang niya ang babae. Si Savannah ay mahinhin, samantalang ang babaeng ito ay hindi niya masasabing mabait at mahinhin kahit wala naman itong ginagawa. Nakatayo lamang ito habang malayo ang tingin. Hindi mo ba kami ipakikilala sa kaibigan mo, Madel? Tanong na nga ni Alejandro. 1 taon na rin nang hindi sila nagkita ni Savannah. Baka naipagamot na nga nito ang mukha ngayon. Hindi man lang sila tinignan ni Ana, bagkus ay nagpaalam na nga ito at aalis muna. Hayaan niyo na lang si Ana, maldita kasi yun at saka hindi mahilig sa mga lalaki. Baka babae ang gusto. Sabi nga ni Madel na natatawa. Pero si Morgan, gusto niyang sundan si Ana at tanungin kung related ba ito kay Savannah pero bigla naman itong nawala sa paningin niya. Parang gustong tumakbo palayo ni Savannah nang makita niya si Morgan pero namimiss niya ito ng sobra. Nakakapasa ang mga tingin nito sa kanya na parang sinisino siya. Siguro may idea na nga ito na siya ang Savannah na naging kasambahay nito noon at hindi ang Ana na kaibigan ni Madel. Habang napansin naman niya ang pailalim na titig ni Alejandro ay pilit siyang kinikilala. Hindi naman kasi nabanggit ni Madel kung sino ang kasama nila ngayong gabi pero hindi naman niya nasabi dito noon na kilala niya ang dalawang iyon. Parang ayaw na niyang bumalik pa sa mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit umiiwas siya sa kanyang dating amo. Gayong may lakas ng loob na siyang harapin ito dahil ba iba na ang itsura niya ngayon kumpara noon? Pero bakit
Kahit taon na ang lumipas, ay hindi pa rin nawawala sa isip niya ang sinabi nito. Na hindi siya nito gusto. Pumasok na nga siya sa inuukupan nilang kwarto ni Madel at nagbihis. Parang ayaw na niyang maligo dahil biglang nawala ang kanyang mood. Nang masilayan ang guwapong mukha ni Morgan. At saka may kasalanan siya rito dahil hindi siya nagpaalam na umuwi at hindi na babalik pa. Matapos ang gabi ay parang nawala ng gana si Morgan dahil hindi na bumalik si Ana. Kaya nagpaalam na nga siyang umuwi kahit nga pinigilan siya ni Alejandro dahil hindi pa raw sila nakapagsaya at uminom. Pero kahit pilitin man siya, ay gusto na nga lang niyang umuwi at magmukmok sa kanyang kwarto para siyang nawalan ng lakas nang mawala sa piling niya si Savannah. Kahit nawala silang relasyon, araw ng Biyernes ay nasa opisina si Morgan dahil marami siyang kailangang pirmahan na mga dokumento. Napahinto siya sa kanyang ginagawa nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nakita niya si Madel. Ang tumawag sa kanya at sinagot nga niya ito. "Busy ka ba, Morgan?" Malambing na sabi nito sa kabilang linya. Oo, bakit? Nasa kumpanya ako ngayon. Marami akong ginagawa." Sagot niya. "Hanggang gabi ba yan?" "Hindi naman, di ba? Kaya pwede bang sunduin mo naman ako rito sa ospital?" Sabi ni Madel sa kabinabang tawag. Napailing na nga lamang si Morgan. Para hindi na siya makahindi, ay ibababa agad ni Madel ang tawag. Pagbigyan na nga niya ito ngayon dahil minsan lang ito kung tumawag sa kanya at humingi ng pabor. Pagkadating ng hapon, ay agad lumabas ang building si Morgan at sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Nasa labas na nga siya ng ospital, makalipas ng ilang oras at tatawagan nga niya si Madel. Sa labas at hihintayin pero nauna na itong nagpadala ng mensahe sa kanya na kailangan niyang pumasok sa loob. Lumabas ang kotse. Si Morgan at napapailing na nga lamang. Dahan-dahan nga siyang pumasok sa loob at tumiretso sa opisina ni Madel. Walang tao sa loob pagkapasok niya. Habang hinihintay ito ay napapatingin siya sa mga gamit na nasa loob at hindi niya maiwasang matignan ang nakabukas na laptop ni Madel. At boom! Nakita niya ang litrato ni Savannah na sunog ang mukha nito katabi ng litrato ni Ana. Kaya ngayon pa lang ay alam na niya ang totoo pero kailangan muna niyang makasiguro. Napaigtad siya nang bumukas ang pintuan at pumasok. Ang nakangiting si Madel. "Anong tinitignan mo dyan? Pinapakaalaman mo ang gamit ko?" Tanong ni Madel na nakataas ang kilay. "Sino yan?" Sagot niya. Explain naman ni Madel. Yan ang dating mukha ni Ana nung una kami nagkakalala. Tinulungan ko siyang maibalik yung totoo niyang mukha. Ang ganda niya ngayon, diba? Bakit? Mahinang, sabi ni Morgan. May relasyon kami dati. Saka lamang niya naisip na mali pala ang sagot niya. Nakakunot noong, tanong tuloy ni Madel at tinignan siya ng mariin. Ano? Wala. May sinabi ka eh. May relasyon ka kamo? Kayong dalawa ni Savannah? Tanong ni Madel at hinarap na nga siya. Naging kasambahay ko siya dati pero hindi naging kami, okay? Sagot ni Morgan. Okay. Parang tanga si Savannah sa kahihintay ni Madel sa kondo nito. Ayaw niyang lumuwas dahil sa marami siyang gagawin sa kanila sa probinsya. Pero pinilit siya nito at ngayon ay hindi pa dumarating. Nakataas na ang kanyang puso. Saka naman bumukas ang pintuan at pumasok si Madel. Bakit ang tagal mo? Tanong niya habang nakasimangot. May ginagawa pa kasi ako. Sagot ni Madel at tinignan siya ng mariin. Ano bang klaseng tingin yan, Madel? Tanong niya. Ang tagal na nating magkaibigan tapos hindi mo man lang sinabing may relasyon pala kayo dati ni Morgan? Sagot nga ni Madel. Lumaki ang mga mata ni Savannah. Ano? Saan mo naman nakalap ang fake news na yan? Naging kasambahay lang niya ako noong mga panahong muntik mo kong nabangga sa daan. Bakit? Anong meron sa inyong dalawa? May relasyon ba kayo kaya naiinis ka sa akin ngayon? Tanong nga ni Savannah.
Napahalakak si Madel, dahilan para mapakunot ang noo ni Savannah. Mukha ba akong magugustuhan ng lalaking yun? Maganda lang ako sa paningin niya, pero hindi para sa kanya. Sagot nito na hindi naman nalungkot sa ideyang hindi nito magustuhan ni Morgan. Aba, bakit naman hindi? Ikaw kaya yung tipo ng babaeng papangarapin ng lahat ng kalalakihan. Sagot ni Savannah. Thank you, Bes. Pero wali talaga eh. Hindi ko na rin ipipilit pa. Sabi nga ni Madel na natatawa. Ang isang araw na hiniling ni Madel na nagpunta nga siya ng kondo nito ay naging matagal na parang ayaw na nga siya nitong pauwiin sa probinsya. Naglalaba siya nang dumating si Madel. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Hindi mo ba nakikita? Naglalaba ako. Sagot ni Savannah. Ang sipag mo naman. Yun na lang washing machine gamitin mo para mas madali. Siya nga pala. Bago ka pa lang dito pero may maniligaw ka na. Sabi ni Madel. Kumunot na si Savannah. Ano? Turo naman ni Madel. Yan bulaklak. Iniwan sa labas ng gate. Bigay sa kanya ni Madel ng bulaklak na bitbit nito. Kanina naman yan galing? Tanong niya. Hindi ko alam eh. Sagot ni Madel at naglalakad na nga palabas ng bahay. Kaya sinundan niya ito. Baka sa'yo talaga yan. Sabi ni Savannah at nakakunot ang noo kung sino ang nagpadala sa kanya gayong wala naman siyang kakilala dito sa syudad maliban kay Madel. May note. Para talaga sa'yo. At ang sabi, accept these flowers as a sign of my love for you. Ako, ang cheesy. Sagot nga ni Madel habang umiikot ang mga mata. Tinignan niya ang note na nakalagay sa gilid at nakita nga niyang para sa kanya talaga. Kaya tinapon niya ito sa basurahan. Hoy, bakit mo tinapon? Alam mo bang mahal yan? Reklamo ni Madel. Hindi mahilig tumanggap sa hindi ko kilala, Madel. Kaya hindi ko na problema yan. Sagot ni Savannah at pumasok sa loob ng bahay. Nanggagalaiti sa inis si Morgan nang malaman niyang itinapon ni Savannah ang bulaklak na ipinamimigay nga niya. Ilang beses na nga siyang nagbibigay. Pero ni minsan ay wala pa itong tinanggap. Napabuntong hininga si Morgan. Nasa opisina siya ngayon kasama si Alejandro. Nagiging duwag ka kasi. Kung pinuntahan mo doon, hindi ka maiinis ng ganyan. Bakit ka ba nagtatago sa mga bulaklak? Hindi mo ba siya kayang harapin? Tanong nga ni Alejandro. Naiiling na lamang si Morgan. Nahihiya siyang mapakita at umakyat ang ligaw kay Savannah dahil baka isipin nito na kung kailan ito gumanda, saka pa niya naisipang manligaw. Hindi naman kasi importante sa kanyang itsura talaga, pero nag-iba na kasi ang aura nito hindi mabait at parang laging galit sa mundo. Nahihiya ako eh, sagot ni Morgan. Sabi naman ni Alejandro, kung magiging ganyan ka, mauunahan ka talaga niyan. Kung hindi lang kita kaibigan, ako na ang nanligaw kay Savannah. Sabi ni Alejandro. Gago. Sagot niya at akmang babatukan nito. Naalarma siya sa sinabi ni Alejandro kaya mag-iipon na talaga siya ng lakas ng loob para puntahan si Savannah at sabihin rito ang kanyang nararamdaman. Nang gabi ring iyon ay agad pumunta si Morgan sa bahay ni Madel habang si Savannah naman ay gusto nang matulog dahil napagod siya sa buong araw na paglalaba. Pero bago pa niya naipikit ang kanyang mga mata, nang bumukas ang pintuan ay pumasok si Madel. Walang duty sa ospital. Ang babaeng ito kaya nasa bahay lang buong araw. May bisita ka sa labas. Sabi nito. Sino naman? Tanong niya. Puntahan mo na lang sa labas. Sabi ni Madel. Kaya bumangon na nga si Savannah habang nagtataka kung bakit at sino ang dumalaw sa kanya dis oras ng gabi. Pababa na nga siya ng hagdan at nakita nga niya sa may sala si Morgan na nakaupo parang hindi ito napakali. May dala itong bulaklak na gaya ng pinapadala sa kanya nung hindi niya kilalang tao. Teka lang, ito ba yung nagpapadala sa akin nun? Tinatapon lamang niya sa basurahan. Tumayo ito nang makita siya at tinaasan niya ito ng kilay. Anong ginagawa mo rito? Maldita niyang tanong. Nahihiya siya sa inasta niya ngayon pero ang laki ng naitulong ng lalaking ito sa kanya. Nakapagpatayo pa siya ng bahay sa kanyang pamilya
at may negosyo na nga rin ng mga ito. Mabait naman ito, kaya lang nagbago ang tingin niya rito nung marinig niya ang sinabi nito noon na hindi niya ito gusto o kaya masyado lamang siyang ambisyosa talaga. Magandang gabi, Savannah. Para sa'yo. Nakangiting sabi ni Morgan at binigay ang bulaklak na dala pati na nga rin ng isang box ng cake. Para saan naman to? Tanong niya habang tinanggap ang binigay nito. Pasalubong ko para sa'yo. Sagot ni Morgan. Talaga? At itong bulaklak, pasalubong din? Umayos ka nga. Napapagod ako sa ginagawa mo. Sabi ni Savannah. Kanina pa kasi niya nakikitang hindi ito mapakali. Natitense ako dahil ramdam kong galit ka sa akin. Sagot ni Morgan. Ako pa rin si Savannah na naging kasambahay mo noon. Kumanda lang ng kaunti. Yung totoo, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Kahit na alam niya kung ano ang pakay nito sa kanya ngayon. Taga-probinsya siya, pero alam niya ang galawan ng mga lalaki. Dinadalaw lang kita, Savannah. Nung magkita kasi tayo noon sa beach, ay hindi kita masyadong namukaan. Sinabi lamang ni Madel sa akin ng lahat. Kamusta ka na? Ilang taon din tayong hindi nagkita. May nangyari ba sa'yo kaya hindi ka agad nakabalik ng bahay? Ang daya. Ang daya mo naman dahil hindi mo nagawang magpaalam sa akin ng mga panahong yun. Sabi nga ni Morgan na halatang malungkot ang boses nito. Nakaramdam naman ng guilt si Savannah pero hindi naman niya masisisi ang kanyang sarili noon dahil nasaktan siya sa sinabi nito. Pero mas nanaig pa rin ang inis niya. Hindi kita na-miss. Pero teka lang, bakit mo ba ako binibigyan ng bulaklak kung si Madel naman ang nililigawan mo? Alam ba niya to? Sabi nga ni Savannah. Pero sagot naman ni Morgan, wala kaming relasyon ni Madel. Magkaibigan lang kaming dalawa at hindi ko siya nililigawan. Agarang sagot nito. At anong ginagawa mo rito ngayon? Nililigawan mo ba ako? Diretso niyang tanong. Umayos ng upo si Morgan. Oo, kung papayag ka. Sagot nito. Tumaas ang kilay ni Savannah. Hindi ako nagpapaligaw. At saka, sa panahon ngayon, hindi ko kailangan ng nobyo dahil mas maganda ang ganun. Less hassle. Sagot niya pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Biglang nabuhay ang pagkagusto sa lalaking ito na matagal na nga niyang ibinaon sa limot. Kung dati, siguro kapag sasabihin nito sa kanyang liligawan siya nito, ay baka magtatatalon na nga siya sa tuwa pero ngayon ay parang hindi na niya ramdam. Mahirap mahalin ang ganitong klaseng lalaki. Kung si Clavio ay nagawa siyang saktan, ito pa kaya na masyadong nakakaangat sa buhay? Pero sabi nga ni Morgan sa kanya, hindi naman ako nagmamadali, Savannah. Saka, okay lang din sa akin ang maging sagot mo. Hindi naman ako namimilit ng tao. Pero kung bibigyan mo ako ng chance, ay hindi kita masisisi. Sabi ni Morgan. At tinignan siya ng mariin. Kung hindi pa naging ganito ang mukha ko, masasabi mo ba ang lahat ng yan ngayon? Sagot ni Savannah. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ni Morgan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Morgan. Wala naman. Ang mga lalaki kasi sa panahon ngayon, mukha ang naging basehan nila pagdating sa mga babaeng magugustuhan nila. Sagot nga ni Savannah. Pero sabi naman ni Morgan, hindi lahat ng lalaki ganon ang mindset. At saka iba ako sa kanila. Gusto kita kahit ano pa ang itsura mo o ano pa ang estado mo sa buhay. At akmang hahawakan na nga sana si Savannah pero umiwas siya. Hindi ko siya gusto. Ito ang mga katagang narinig niya noon nang mag-usap nga sila ni Alejandro at sinabi na nga nito. Hindi kita gusto. Yan ang sabi mo dati nang mag-usap kayo ni Alejandro. Kaya umalis ka na dahil ayoko nang maniwala sa mga sinasabi mo kahit paanong gawin mo. Sagot ni Savannah. Nakita niya kung paano namutla si Morgan sa sinabi niya. Magpapaliwanag ako, Savannah. Hindi kasi ganun yung sinabi ko sa'yo. Sana tinapos mo man lang yung pakikinig bago ka umalis. Yun ba ang naging rason? Kaya ka umalis bigla? Tanong nga nito at pilit siyang hinahawakan. Okay lang naman. May magkakagusto ba sa isang dating Savannah na ubod ng pangit at walang maipagmamalaki sa buhay? Sagot niya. Hindi nga kasi ganun yun. Makinig ka muna sa akin, Savannah. Sabi nga ni Morgan.
Makalipas ang ilang oras ay umuwing bigo si Morgan. Kahit anong pagpapaliwanag niya kay Savannah ay ayaw nitong makinig sa kanya. Unang araw pa naman niya at marami pa siyang panahon na bubunuin para maangkin niya ang matamis nitong sagot. Isang buwan nang pabalik-balik si Morgan sa bahay ni Madel. Pero wala pa ring plano si Savannah na bigyan ng pagkakataon ng lalaking iyon. Kaya sermon ang inabot niya kay Madel. Aba, nag-iinarte ka na naman, Nana. Kung para sa ibang babae ay sobrang swerte mo na kung ngitian ka ng isang gaya ni Morgan. Pero ikaw tong ang dami pang hanas sa buhay. Ano bang gusto mong mangyari sa inyong dalawa? Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Nasa kanya naman ang lahat ah. Gwapo, mayaman, at husband material. Kaya kung ako sa'yo, sumigi ka na. Pagbunga-bunga nga ni Madel sa kanya. Pero pag sisinungaling, nasagot ni Savannah, hindi ko siya gusto. Choosy yan? Naririnig mo ba ang sarili mo, Savannah? Eh kung ako nga patay na patay sa lalaking yon, dati. Tapos ikaw hindi mo gusto? Pasalamat ka at mahal kita kung hindi sinulit ko na yan sa'yo. Umiikot ang mga mata na sabi ni Madel. Nakakatakot mali ng gaya ni Morgan. Paano kung masaktan niya ako? Tanong ni Savannah. Sagot naman ni Madel, ewan ko sa'yo. Ganun naman talaga pagdating sa pagmamahal. Darating talaga ang panahon na masasaktan ka. At may iwan dahil hindi kayo nakalan sa isa't isa. Yun lang yun. Malay mo, si Morgan ang lalaking para sa'yo. Solve na ang future mo kung siyang mamahalin mo buhay doon niya ka pa. Natatawang sabi nga ni Madel at naglakad paalis habang iniwan siya ng malakas na batok. Aray, ang sakit nun ah. Reklamo niya para matauhan ka. Sagot naman ito. 2 buwan ang nakalipas nang hindi na nga siya kinukulit at ginugulo ni Morgan. Wala nang dumadalaw sa kanya kahit anong oras. Wala nang magyayayang lalabas sila kahit na palagi na lamang niyang hinihindian. Siguro nawala na ito ng gana sa kanya. Hinahanap na nga niya ang presensya nito. Kung kailan handa na nga siyang bigyan ito ng chance, ay saka naman ito nawala at hindi na bumalik sa bahay. Kaya naisipan nga niyang puntahan si Madel sa opisina nito. Oh, napadalawang dakilang deadma. Bored ka na ba sa buhay mo? Tanong nito nang mapasukan niyang may ginagawa ito. Oo, palagi na lang mag-isa sa bahay mo eh. Sagot niya at umupo sa harapan. Talaga? O sadyang nagsisisi ka dahil hindi ka na binalikan ng manliligaw mo. For sure nakahanap na yun ng iba. Pananakot ni Madel. Baka nga, bigla siyang nakaramdam ng panlulumo. Sinusubukan lamang ni Savannah kung hanggang saan ang kaya nitong magawa para sa kanya. Pero para yatang siya ang nabiktima sa sarili niyang desisyon. Mas mabuti na yun para naman maging masaya siya sa iba. Sagot nga niya. Bakit parang hindi ka naman masaya? Natatawang tanong ni Madel. Napapailing na nga lamang si Savannah. Nagkaroon ng pagkakataon itong kaibigan niya na inisin at galitin siya. Dahil naging tama ito sa lahat ng sinasabi nito. Masyadong busy sa trabaho si Morgan at may 3 business conference siyang dinaluhan. Kaya ilang buwan din siyang hindi nakadalaw kay Savannah. At ituloy ang panliligaw niya. Gusto din niya. Ang nangyayari para naman ma-realize nating nag-effort din siya kahit na nakakapagod minsan dahil wala namang pagbabago. Lahat ng imbitasyon niya rito ay palagi na lang may rason na hindi sasama. Gusto din niyang hanapin siya nito at ito na ang nagkusang pupunta sa kanya. Hindi na mapakali si Savannah. Dahil lumipas pa ang 1 buwan ay hindi man lang siya pinuntahan ni Morgan. At dumagdag sa alalahanin niya ang sinabi ni Madel na wala na sa bansa ang lalaki. Ngayon lamang niya na-realize ang kanyang mga pagkakamali. Kung kailan wala na ito, ay saka pa lamang niya naamin sa kanyang sarili na mahal pa rin niya ito. Napakamot nga siya sa kanyang ulo. Kung hindi pa naman siya pakipot at matigas ang ulo, ay hindi hahantong sa ganito ang lahat. Sinubukan nga niyang puntahan sa bahay nito pero walang nagbukas sa kanya ng gate. Kahit nasa kumpanya nito ay nagpunta rin siya pero ang sabi ng mga empleyado ay nasa ibang bansa nga siya. Nanlumo talaga siya at nalilito sa mga nangyayari. Sising-sisi siya kung bakit mahal na siya nito, hindi pa niya ito binigyan ng pagkakataon.
Walang pagsidlan ang kanyang mga panghihinayang pero patuloy pa rin ang naging buhay ni Savannah. 1 taon na ang lumipas, ngunit wala na siyang balita kay Morgan. Siguro nag-asawa na nga ito at nagkaroon ng maraming anak. Samantalang siya naman ay ganun pa rin at umaasa na balang araw babalikan siya ni Morgan. Kung mangyari man ang bagay na yun, ay hindi na nga siya magdadalawang isip pa na sagutin agad dito at yayaing magpakasal. Pero wala eh. Mabuti pa ang kanyang kaibigan ni Samadel. Masaya na ito sa piling ni Alejandro. Sino ang mag-aakala na ang dalawang ito ang siyang inilaan para sa isa't isa? Nabalita ni Alejandro sa kanya na bumalik na nga ng bansa si Morgan, kaya napagpasyahan niyang puntahan ito sa bahay niya. Na kahit na nag-asawa ito ng iba, basta ay sa huling sandali man lang, ay maamin niya ritong minahal nito ng sobra para naman kahit papaano ay matahimik na siya. Bitbit ang kanyang sling bag ay pinuntahan niya ang bahay ni Morgan. Ito ang pangalawang beses na nagpunta siya sa lugar nito. Ang una, yung mga panahong hindi pa ganito ang kanyang muka. Nasabi kasi ni Alejandro na dumiretso ito sa bahay ni ito, hindi doon sa nabili nitong kondo. Naalala niya ang mga kasamahan niya noon pati na nga rin si Nanay Rusi. Pagkatok niya sa gate, ay iba ang nagbukas. Isang lalaki na halatang hindi pamilyar sa kanya. Sino sila? Tanong ng lalaki. Ako si Savannah. Hinahanap ko si Morgan. Natutulog pa si Sir. Kararating lang kasi kanina. Sabi ng lalaki at nilakihan ang bukas ng gate. Hintayin ko na lang siya. Sagot naman ni Savannah. Sige po. Sa sala ka na lang maghintay, sabi ng lalaki at iginaya. Ang mata sa sala. Napapatingin siya sa buong paligid. Hindi na ito ang itsura ng buong paligid noon. Nag-iba na ang pintura at mga kagamitan. Siguro umalis na ang mga kasama niya noon. Ilang oras din ang kanyang hinintay bago ito bumaba ng hagdan. Nakatingin ito sa kanya na parang hindi siya kilala, pero ang ginawa niya ay tinamisan niya ang kanyang mga ngiti. Anong ginagawa mo rito, Savannah? Tanong nito, na halatang hindi masaya na makita siya. Nasabi sa akin ni Madel na dumating ka na raw mula sa ibang bansa, kaya nandito ako para kumustahin ka. Kumusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo mula nang huli tayong magkita. Sabi ni Savannah pero halatang kinakabahan. Pero kaya niya ito. Para siyang nakaharap sa isang tao ngayon. Niya lang nakikilala. Malamig ang mga tingin nito sa kanya, na parang sa pamamagitan ng mga titig nito ay pinapaalis na siya. Ganun ba? Okay lang ako. Saka masaya na ang buhay ko ngayon kasamang mahal ko. Sagot nito. Tila sinaksak si Savannah dahil doon. Gusto niyang mahiyak dahil hindi ito ang inaasahan niyang mangyari pero umaasa pa rin siya sa maliit na pag-aasa na baka mahal pa rin siya nito sa kabila ng lahat pero hindi ang masakit na realidad ng buhay. Masaya akong malaman yan, pero nandito ako para sabihin sa iyo ang lahat ng gusto kong sabihin. Mahal kita, Morgan. Mahal na mahal. Kahit na walang nang saysay kung malalaman mo pa ang bagay nito sa kabila ng lahat, gusto ko lang mailabas ito para nang sa ganun maipagpatuloy ko ng buhay ko. Sige, aalis na ako. Sabi nga ni Savannah. Walang lingon niyang nilabas ang bahay ni Morgan. Hindi na siya nito mahal dahil wala ng buhay ang naging tingin nito sa kanya. Pero tanggap naman niya kahit masakit, habang si Morgan naman. Ang laki ng ngisi pagkaalis ni Savannah. Gustong-gusto niya itong yakapin ng sobrang higpit nang makita niya ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nabigla siya dahil mukha nito ang una niyang makita pagkagising niya. May nagagawa palang pagtatago niya noon at hindi pagpapakita rito dahil ito na nga ang nagkusang pumunta sa kanya. At umaming mahal siya nito. Tuloy ang plano, sabi niya kay Alejandro na nasa kabilang linya. Hindi napigilang tumulo ng luha ni Savannah habang bumiyahe pa uwi ang kanyang sinasakyang taxi. Wala na siyang pakialam kung may masabi man ang driver basta nasasaktan siya ngayon. Masaya na si Morgan sa piling ng iba at hindi siya yun. Pagkadating niya sa bahay ni Madel ay nakita niyang nasa labas ito. Saan ka galing? Umiiyak ka ba? Tanong ni Madel, na halatang nag-aalala. Hindi,
Napuwing ako pagka-uwi ko rito. Pagsisinungaling niya. Biglang hinawakan ni Madel ang kanyang kamay at hinila siya papasok ng kotse at biglang nilagyan ng piring ang kanyang mga mata. Ano bang ginagawa mo, Madel? Hindi ko makita ang daan. Reklamo niya. Huwag mong tanggalin yan. Saka mo lang tanggalin kapag sinabi ko na. Sagot niya. Saan pa kasi tayo pupunta? Tanong niya ulit. Basta, may sorpresa ako sa'yo. Sagot ni Madel. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niyang huminto ang kotse. Bumukas ang pinto at iginaya siya ni Madel palabas at hinawakan ang kanyang braso at naglakad na nga sila ng dahan-dahan. Naramdaman niyang huminto sila at inalis nito ang piring sa kanyang mga mata at bumulaga sa kanyang mga kabataan na may mga tig-iisang bitbit na bulaklak habang nakalinya ng mahaba habang siya naman ay nasa unahan. Napatingin agad siya kay Madel na nakangiti. Sinenyesan siya nitong tanggapin ang mga bulaklak na binigay ng mga bata at maglakad siya papunta sa dulo. Huling tanggap na nga niya ng bulaklak at nakita niyang si Morgan na ang nakaluhod habang may bitbit na singsing habang nakatingin sa kanya na may ngiti sa mga labi. Nandito sila ngayon sa plaza kung saan una niyang makikilala si Morgan at binigyan siya nito ng panyo dahil sa umiiyak siya sa pananakit ng kanyang dating kasintahan. Naguguluhan si Savannah kung kanina lamang ay nasaktan siya sa mga sinasabi nito pero ngayon naman nandito ito nakaluhod sa harapan niya nang makalapit siya rito ng tuluyan. Will you marry me? Tanong nito sa kanya. Hindi alam ni Savannah kung ano ang isasagot niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong nga niya. Mahal na mahal pa rin kita, Savannah. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong makasama. Buong buhay ko. Yung mga panahong hindi na ako nagpakita sa'yo at sinadya akong magtago para naman maamin mo sa sarili mo na mahal mo din pala ako. Medyo tumagal nga lang ng konti pero nung kaninang inamin mo sa akin na mahal mo ako, sobrang saya ko. Gusto kitang yakapin. Nang mahigpit, pero parte ng plano ang lahat. Gusto ko, sa pagkikita natin ito ay maging maganda ang kainat na ng lahat. Sagot ni Morgan. Ibig sabihin, alam nito ni Alejandro at Madel? Tanong niya habang parang naiiyak na nga. Oo, tatanungin kita ulit. Will you marry me, Savannah? Do you want to spend your life with me forever? Tanong nga ni Morgan. Yes, sagot niya. Kaya agad tumayo si Morgan at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Savannah. Sabi nito at hinalikan siya sa labi. Isang buwan ang nakalipas magmula ng proposal ni Morgan sa kanya ay itinakda ang kanilang kasal. Naglalakad siya ngayon sa nakasuot ng isang mamahaling damit pang kasal habang nakahawak siya sa braso ng kanyang nanay na kanina pa iyak ng iyak. Hindi naman importante sa kanyang bonggang handaan o mga mahal na susuotin basta ang importante sa kanya ay ang lalaking kanyang pakakasalan. Nakita niya ito sa unahan ng matyagang naghihintay. Gwapong-gwapo ito sa suot at tuxedo at bagong gupit pa rin. Nakita niya itong nagpahid ng luha habang naghihintay sa kanya. Napapatingin siya sa buong paligid. Nakita niya si Madel katabi nito si Alejandro na masayang nakatingin sa kanya at nagsimula na nga ring umiyak. Ang kanyang kapatid na si Jason at Maureen ay kumakaway sa kanya habang nakangiti. Nang makalapit na nga sila sa nanay niya, ay nagmano na si Morgan rito. Alagaan mo ang anak ko, Morgan. Nakangiting sabi ng nanay niya. Opo, Nay. Sagot naman ito. Hinalikan siya ng kanyang nanay sa pisngi at umalis na nga ito habang siya naman ay nakahawak sa braso ni Morgan. Makalipas ang ilang minuto ay nakaharap na nga silang dalawa sa pari. Nandito tayong lahat ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib nila Morgan at Savannah. Panimula ng pari. Pero ang tingin ni Morgan, sa kanya lamang, sinong mag-aakala na darating sila sa ganitong punto na kahit nasaktan man siya noon. Ngayon, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Magpakailanman? Tanong ng pari. Pero parang walang narinig si Morgan. Nakatingin lamang ito sa kanya at nag-iisip ng kung ano-ano, kaya tinulak niya ng mahina ang braso nito. Opo, padre.
Sagot ni Morgan. Nagkatawanan ng mga tao sa kanilang paligid. Pati na rin ang pare na nagkakasal sa kanila. Parang hindi pa handang magpakasal ang lalaking to ah. Natatawang sabi ng pare. Natawa na lamang si Savannah sa naging asta ni Morgan. Ngayon ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Magpakailanman? Tanong ng pare. Opo padre. Si Morgan ang sumagot. Nagkatawanan na naman ang buong paligid. Hindi ikaw ang tinatanong ko, ang magiging misis mo. Kanina ikaw ang tinatanong ko ay ang tagal mong sumagot. Reklamo ng pare pero tumatawa at tumingin sa kanya. Opo padre. Sagot naman ni Savannah. At sa ngayon nga, now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sabi ng pare at tumingin kay Morgan. Nahalatang kanina pa atat na mahalikan siya. Kinuha ni Morgan ang belong nakalagay sa kanyang muka at hinalikan siya nito ng sobrang tagal. Kaya napapikit na nga lamang si Savannah at hindi nila alintana ang mga taong nakapaligid sa kanila. Nahinto lamang ang kanilang halikan nang nagpalakpakan at naghihiyawan ng mga ang lahat. Biglang napahiya si Savannah pero napakalapad ang kanyang naging ngiti. Habang si Morgan naman ay walang pagsidlan ang tuwa sa kanyang puso. Alam niyang ito ang simula ng buhay nilang dalawa ni Savannah pero ipapangako niya rito na aalagaan niya ito at mamahalin ng sobra habang buhay. Totoo nga ang sinasabi nila na hindi naman talaga basehan ang itsura para mahalin ang isang tao. Dahil ang mahalaga talaga ay dalisay ang puso. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Morgan at Savannah. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shout out po sa mga sumusunod. Jim Crab, Nancy Gavero, Ostanalito, Mim Formentera, Renz Fernandez, Joseph Herrera, Annabel, Soliman Evelyn Coton, Jane Rosario, Hermes Mayola, Abet Palero, Ricalyn Bautista, Ann Hiden, Mitch, Zenzel Ficar, Erlinda Chong, Nit, Presbyteros Rose, Merlin Bilbar, Magdalena Custodio, Lydia Larido, Julie Brillantes, Raylene Balen, Lucy Pasigna, Norma Cana, Margarita Lagumbay, Crystal Hilario, Estrella Ricamona, Anita Dario, Anita Awino, Emily The Fighter Channel, Hildap, Zenzo Vicar, Jenny, Esteban, The Jessica Rose, Minerva, Urgel, Frankie, Lee, Rex Roy, Mira Jane, Vance World TV, Lourdes, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories.